أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت خالقنا ورازقنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mga kapatid sa Islam, alhamdulillah sa oras, lakas at biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah, inaanyayahan po namin kayo, 10 ng inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga anak, pamilya, yung nandiyan pa sa Pilipinas na gising pa sila, at dito sa gitnang silangan at sa buong mundo, ang sino mang nanunood, inihiling natin sa Allah na ang gabing ito ay makabuluhan sa atin, makamit natin ang pagpapala at ang habag ng Allah, dahil tayo lamang ay nagtitipon, nanunood at nakikinig dahil sa pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa turo ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pakinabangan po natin ang natitirang mga oras natin na sana ito ay tanggapin ng ating tagapaglikha. Allahumma amin, Allahumma amin. Bago natin simulan, alhamdulillah, in-invite ko yung isa sa aking mga anak na basahin niya. Nung una nakabasa si Mujahid, tapos si Marjana nung last 2 weeks. Ngayon yung bunso ko na naman ang magbabasa. Babasahin niya itong surah na imuras niya ito dati, pero alhamdulillah review na lang ito ha. Marwa, bismillah. Sige, basahin mo. Lakas ha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Alhamdulillah, still remember ha? Alhamdulillah. Gantimpalaan ka ng Allah, Marwah, Lujin. Alhamdulillah, you still remember the Suratul Adiyat. Isa yan sa paborito mo ha. Ako, si Mujahid, ang paborito mo. Ano yung paborito mo, Mujahid? Wadduha. O, diba? Tapos, natignan natin yung Wadduha. Natignan natin yung tafsir, diba? Okay, so, siyempre, binasa mo yan. Gusto ko rin ito basahin dahil, una mga kapatid, kapag pamamagitan ng pagbabasa natin ng mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, bawat isang kataga na basahin mo lang to ay bibiyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 na hasanah. So, isang letra lang yun ha. So, basahin natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
Allahu Akbar. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Allahumma amin. Allahumma amin. Okay, mga wata. Alhamdulillah, nung last week, nakuha natin yung tungkol saan, Mujahid? Tungkol saan? Anong kinuha natin last week? Di mo naalala? Anybody who can remember last week? What did we take last week? Yung araw ng Ashura. Di ba? Dapat kukunin natin tafsir, ito yun. Pero dahil araw ng Ashura, so ginawa natin munasaba at dapat siya sa oras na yun dahil para nababagay sa oras. So alhamdulillah, natapos natin ang tungkol sa suratu, yung kahalagaan ng araw ng Ashura. Ngayon, itong paborito mo na aya, Marwa, isa rin ito sa paborito ko. Napakaganda ng aya na ito. Pero kailangan lang natin ng pag-unawa at malalim na pag-unawa rito dahil kailangan maintindihan natin mabuti. Pwede natin sabihin na hindi naman siya matalinghaga, pero ito ay kailangan ng may deep understanding para maintindihan natin mabuti. Wal-adiyati dhabha. Ang kabanata o ang talatang ito, ayon sa mga pantas, mayroon silang sinabi. Ito raw ay naipadala sa Makkah, ang kabuuan ng aya na ito. Yung iba naman ay nagsabi na sila ay naipadala sa Medina. Nakuha natin nung mga nakaraang lesson natin na ang mga aya o talata, salita ng Allah na naipadala sa Makkah, ito yung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito yung mga patungkol sa araw ng paghukom, patungkol sa imperno, patungkol sa paraiso, di ba? Patungkol sa paniniwala, kung sino maniniwala, bibiyayaan ng Allah ng paraiso, at yung sa imperno ay siya ipaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga targhib o tarhib na mga aya patungkol doon sa mga ayat na naipadala sa Makkah. Pag sinabing Madani, yung mga aya na Madani, ito naman yung mga aya na ipadala sa Medina, na ang patungkol dito ay ang mga aya patungkol sa pag-uutos ng Allah. Pag-uutos niya dito sa zakah, pag-uutos niya dito sa Ramadan, yung sa Hajj, yung lahat ng mga pag-uutos at yung mga mabubuting gawain, anong mga gantimpala niya. So yun ang pagkaiba ng ayatul Makki at saka Madani. Very good, Chako. Ngayon, mayroon naman nagsabi na ito ay naipadala sa Madina. Bakit? Dahil ang nagsabi dito yung sa mga kay Ali ibn Abi Talib na pinsang buo ni Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga kasamahan, dahil ito daw ang aya na ito ay naipadala. Sababun nuzul, the reason why this verse or this chapter was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he decided to send a jaysh, grupo ng mga kasundaluhan ng mga Islam, na ang sabi nila, kasama dito si Ali radhiyallahu anhu, sa pumunta sa Sariyatun min Saraya al-Kinana, doon sa lugar ng Kinana o mga tribo ng Kinana. Pero ang mga munafiqun, ang mga taong naninira sa propeta, ang mga taong kalaban ng Islam sa panahon na yun, na ang propeta at ang mga Muslim ay nililiit nila, sinabi nila, ipinabalita nila na wala nang nakabalik doon sa mga jaysh na naipadala na yun. Sinabi nila na wala na, namatay na sila, kutilu kulluhum jami'an, lahat daw sila ay namatay, wala nang nakabalik, so wala nang khabar, wala nang si Samrano na dead na tutulang yaran. So kaya pakasungyaran nung na dead, ibig sabihin wala nang balita. Ha? Oh, wala nang balita. Ibig sabihin hindi totoo yung pumunta doon, hindi sila nag-succeed sa mission nila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa dito sa wal-adiyati dhabha. Ang al-adiyat, ayon sa mga pantas, ito daw, ayon sa mga scholars, ito daw ay ang mga kabayo. Yung iba, sabi nila, ito naman daw to yung mga al-khayl. Ibig sabihin, ito yung mga ibil. Yung mga ibil, yung mga kamelyo. Okay. So, intindihin mo mabuti mo, Jade. Wal-adiyati dhabha,
wawul qasam, sumusumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagraragasa o matulin na pagtakbo ng mga kabayo. Alam niyo yung mga kabayo, di ba? Yung pag tumatakbo sila ng matulin, di ba may tunog yun? Dugdug, 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 dugdug. Yung dabha ay nagbubuo siya ng tunog dahil sa bilis nila. Dahil sa bilis ng mga kabayo na yon. So yung sa bilis nila, nagkakaroon siya ng tunog. Falmuriyati qadha. Ano bang Tagalog nito ng falmuriyati qadha? Sabi niya dito, falmuriyati qadha, sa mga tagapagdulot ng tilamsik ng apoy kapag ang mga paa ay kumakasikas sa pagtakbo. Naintindihan niyo yung Tagalog niya? Ha? Kumakaskas. Ayun, kumakaskas. Tilamsik. Malalim ng mga Tagalog ito. Di ba? Naintindihan nyo? Okay, kung di nyo naintindihan, importante, yun ang nakasulat dito. Ang ibig sabihin niya, dahil doon sa sound na nagpo-provide doon sa lakad o takbo na matulin ng mga kabayo sa tunog nila. Falmughiratis subha, at sa lumusob sila sa madaling araw. Tignan nyo ang connection dito. Kaya nasabi na ito daw na ipadala doon kay Ali o yung sa Madina. Kasi ang Allah ay sumumpa dito. Muhammad, yung ipinabalita nila sa'yo na patungkol sa mga ipinadala mo ng mga jaysh, hindi katotohanan yan. Dahil ako mismo ang sumusumpa na ito ang nangyari. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag sila ay nakikipaglaban, karamihan ang oras ay fajr, bukang liwayway. Malimit o wala, malimit lang o hindi nangyari sa kasaysayan na nakipaglaban siya, o nangyari lang yun siguro minsan lang, o indad daruri kung kinakailangan na hapon at gabi sila lumusob ng kalaban. But actually, sa fajr sila. Kaya dito sinaksihan din sa lumulusob sa madaling araw. Pinalusob sila sa madaling araw. Binulabog ang makapal na alikabok, faathar na bihi naqaa. Sa dami nila, kasi ang sabi daw dito, yung mga saraya ay composed of 50 hanggang ito ay 400 na mga sundalo na kalalakihan. So between 50 and 40 or 400. So ngayon, dahil nangyari yung kanilang dahil alikabok ng lupa dahil sa dulot ng pagtakbo ng matulin na kabayo, so nangyari yun. Subhanallah, napakalalim Mamaya, pupuntahan natin kung paano natin ito i-connect natin dito sa mga sumunod na aya. Sabi ng Allah, fawasatna bihi jama'a. Fawasatna bihi jama'a ay sila ay nagpumilit siyang makalapit sa gitnang pinagtagpuan ng mga kaaway ng magkakasama. Iba sa mga pantas, sinabi dito, dumating na sila sa loob ng lugar ng mga kalaban. Nangyari ang labanan, nagtagumpay ang mga kamusliman dahil sa tulong at habag ng Allah sa mga taong tunay na tigib na naniniwala sa Kanya. Ang aral dito, huwag tayong manalig sa lakas natin, sa talino natin, sa dami ng sandata. Manalig ka sa Allah na Siya ang tutulong sa iyo sa anumang paghihirap o mga dalamhati o inyong mga hinihiling. Tama? So yun, sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad na ito yung nangyari. At doon, sabi din, dahil nakikita natin ang mga kabayo, sila yung ginagamit sa kapanahunan na yun na para sa pakikipaglaban. At maski rin ngayon, di ba, nanonood kami minsan ng mga, ano ba yung mga pelikula, Lord of the Rings, ano pa yung yung mga pelikula na papunod natin, ang Los Karamihan, sinasakyan nila mga kabayo, di ba? Wala pa yung mga tora-tora, wala pa yung mga mga gamit, mga tank na pwedeng lumusob, di ba? Ang ginagamit kabayo talaga. Kaya ang mga kabayo, ang ayon sa sabi ng mga pantas, ay pag sila ay inalagaan mo, pinakain mo ang mga kabayo,
inalagaan mo at pinakain mo, kahit sa dalhin mo sila sa labanan, sa pakikipaglaban, tutulungan kanila at hindi sila matatakot dahil sa serbisyo na pinakita mo sa kanila. Dahil sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa kanila. Sino yun? Ito yung sifat ng mga kabayo. Katangian nila. Subhanallah. Dito ngayon papasok ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Anong sinabi niya? Innal insana li rabbihi lakanud. Allahu Akbar. Innal insana li rabbihi lakanud. Katotohanan, ang tao sa kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay kanud. Anong ibig sabihin ng kanud? Ang kanud, marami ang sinabi dito ng mga pantas. Ano ang ibig sabihin ng kanud? Kanud bima'na, kanud kafirun ni'mah. Siya daw yung tumatalikod o hindi kumikilala sa mga biyaya ng Allah. Sino yun? Ang tao. Isa yun sa ibig sabihin niya. Ibig sabihin ng tao, hindi siya laging nag-aalaala sa mga biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa kanya. Pangalawa, asi, makasalanan, ang ibig sabihin ng kanud. Katotohanan, ang tao sa kanyang Panginoong Allah, siya ay makasalanan. Whether you like it or not, Mujahid, you are still a sinner. All of us are sinners. Nagkakamali, nagkakasala. Sa pakikipag-usap nyo lang sa magulang ninyo, kayo mismo magkakapatid dito sa bahay nagka-clash. Minsan walang respeto sa mga inuutusan. Bakit ako ganyan? Kasalanan na yun. You did not show respect to your ate. Ikaw naman, kuya, you did not respect to ganun. Pag inuutusan kayo, dapat gawin agad. Don't raise your voice to your parents, especially to your parents. Ilang beses na yan sinasabi sa inyo. At hindi ko yan sinasabi lang sa inyo, sa lahat ng mga nanonood na ating mga taga-subaybay, lalo na po yung mga anak natin. Ito ang ituro natin sa kanila, na makitungo sila ng mabuti sa kanilang mga magulang. At turuan natin ang ating mga anak ng napakagandang pag-uugali, ang magandang asal. Dahil ito lamang ang tunay na I call it the best legacy that we can give to our children. Yung pag-uugali na mabuti. At may takot sa Diyos, sa Allah. Dahil maski namatay tayo na magulang, kung nandyan ang anak mo na mabuti makitungo sa mga tao, may naiwan ka na kaalaman patungkol sa Islam, at may magandang pangaral, wallahi anta mutmain. Ano man ang ginagawa nilang mabuti, ay kasama ka doon sa libingan mo dahil sa itinuro mo sa kanila. Pero sa totoo lang, napakahirap pala mag-alaga ng mga anak. To raise the children, mararanasan nyo yan pag kayo ay lumaki na at nagkaroon kayo ng pamilya. Akala nyo, madali lang. Pag maliit kayo, walang problema eh. Ha? Padidiin ka, ayaw mo dumidi, sige, kurutin mo, tumigil ka, wala kayong kalaban-laban. Problema pag ngayon, lumalaki na kayo, hindi nyo alam minsan ng magulang, nagiging sensitive sila, nagsasalita kayo na nasasaktan sila, dyan tayo, kayo, kami, sinusubukan tayo lahat ng Allah patungkol dyan. Kaya, ibig sabihin dito, katotohanan ng tao sa kanyang Panginoon, siya rin ay makasalanan. Pangatlo, al-kanud alladhi yaudu al-masahib wa yansah. Siya yung pag may mga dumarating sa kanya na anumang mga pahirap, parang nasisisi siya sa kanyang Panginoon na bakit itong nangyari sa akin, o di kaya nakakalimot siya sa lahat ng anumang mga ipinagkaloob sa kanya ng Allah. Tignan nyo, example, tayo na tao. Sa loob ng buhay natin, di ba? 15 years old ka, 13, ilang taon ka, 12 ka, 13, o sige, ano na yon, yung mga edad ko, edad natin, edad ninyo, kayo lahat dyan, ano man ang edad natin na nanatili tayo dito sa mundo, sa dami ng biyaya na ibinigay sa atin ng Allah, kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Allah, sa magandang pangangatawan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon,
nagkaroon lang ng COVID na hindi pa nag-isang taon ang COVID ngayon. Ang dami nang nagsasalita patungkol sa nangyari na ano ba itong nangyari sa atin. Miyakabina sa agyang kaya COVID. Nakasira, nagpasira na ito sa ekonomiya, sana mawala na ito, ganito, ganyan. Nagrereklamo agad, yan ang tao, madaling magreklamo. Samantalang nakalimutan niya yung mga ilang daan taon na siya ay nanatili na mapayapa, malusog, marangya ang buhay, nakakalabas ng ilan-ilan. I'm speaking about ourselves. Tayo mismo, di ba? Naranasan natin dito sa bahay nung nagkaroon ng quarantine. Isang 2 weeks, 1 month, hindi tayo pwede lumabas. Tapos reklamo kayo ng reklamo. Mainit, sa kapanahonan ngayon, sana makapunta sa park, sana makapunta sa mall, lahat. Tapos nakalimutan niya yung ilang taon na kayo ay nasa Maranya, tapos ito lang dumating sa inyo, pagsubok lamang ng Allah, nagrereklamo tayo agad. Yan ang tao, lakhanud. Sinabi din dito, an-na'im li rabbihi annahu kafur wa kanud aidan bakhil. Anta ta'rif bakhil? Mudya ko, ang bakhil ay yung kuripot. Ano pa yung kuripot na sakim? Yun, that's the right term. Pahingi, ayaw. Akina, pag kumuha ka, laki-laki ng kinuha mo. Astagfirullah. Ang humingi, magulang mo. Sasabihin mo, laki-laki ng kinuha mo. Samantalang nagbigay sa'yo doon, magulang mo. Subhanallah. Ha? Ano? Ito kayo. Ito tayo. Sarili natin. Ang ating pinag-uusapan ngayon, sarili natin. Huwag na natin pag-usapan ng ibang tao. Maglibak pa tayo magkaroon ng kasalanan. This is our personality. Ito tayo. Makasalanan, kuripot, nakakalimot ng mga biyaya ng Allah, laging nagrereklamo. Kanud, isa sa naalala ko dito sa kanud, subhanallah, minsan, si Ali bin Abi Talib, pinsan ng propeta na asawa ni Fatima, na anak ni propeta sallallahu alaihi wasallam, pinsan buo yun ni propeta Muhammad. Tapos anak ni Muhammad si Fatima na naging asawa niya. May nakita siyang isang babae, fi sahra. Tapos yung ano daw niya, yung kabayo niya or yung khail niya, ibig sabihin yung kamelyo niya ay hindi lumalakad. Ha? So ang ginagawa ng babae, pinapalo niya. Basta nakita nga niyan, sinong babae, tatanong mo pa yung babae. Sino yung babae? Hindi ko alam yung pangalan ng babae yun. Importante, ang kwento dito sa athar, nakita at ikinwento sa mga tarikh na si Ali, na pinsang buo ni propeta, nakita niya yung babae na yun, na pinapalo niya yung kabayo niya or yung khail niya na hindi lumalakad. Tapos pag napalo niya, lalakad na naman siya. Tapos, hindi magtagal, uupo na naman. Papaluin na naman yan. Sabi ng babae, innaka lakanud. Ginamit niya, lakanud. Innaka lakanud. Katotohanan, ikaw ay kanud. Nung narinig yun ni Ali, radiyallahu anhu, sabi niya, babae, kalugdan ka ng Allah. Wallahi, sumusumpa ako sa Allah. Ngayon ko lang tunay na naintindihan ng buo ang ibig sabihin ng kanud sa wikang Arabic. Ang ibig sabihin ng kanud, pag hindi mo yan parusahan, hindi yan gagalaw. Sino yun? Tayo rin yun. Mudya ko din. Pag hindi kayo pinagalitan, hindi kayo gagalaw. Mag-study, mag-aral, ayaw. Hindi kayo mag-aral, kukunin mo yung yun, kikilos na siya. Astaghfirullah. Wallahi, this is the reality. Hindi ba? Ako, tayo lahat. Ako, na-experience natin sa office. Sa office. Pag halimbawa, nalilate ka agad, sasabihin ng mudir ko, I'm talking about myself, pag nalilate ako po minsan, pag na-opisina, nababa. Alhamdulillah, kasi halal naman po. Kasi kung nalilate ako sa opisina, minsan sa isang buwan, kaltas ako ng 200 reals, 150. Minsan, misis ko, yan, nagre-reklamo, sayang, bakit naglilate ka kasi? Subhanallah. So, gusto natin yun eh. Tapos, ang sabi ng mudir ko, hindi niya ako pinapagalitan, maglilate uli ako. Kaya sabi niya, Amrullah, this is a warning. Don't come late.
So, yun. Napapagalitan tayo, so nasusunod natin. Ganun ang tao. Tignan nyo ang syariah ng Allah. Kung ang batas ng Allah ay hindi natin katatakutan, yung mga nangalunya, yung pumatay, yung nagnakaw, walang parusa ang batas ng Allah. Ano lang ang mangyayari? Hindi ba susundin natin ang kagustuhan ng sarili? Dahil ang tao marupok, mahina at sinusunod niya ang sarili, kailangan may batas, kailangan may katatakutan siya na yun ang magpapadisiplina sa kanya. Kayo na mga anak, sino magdadisiplina sa inyo? Ang inyong magulang. Dahil kung ang magulang ay magiging pabaya sa anak, kawawa ang mga bata. At dapat din ang pagtrato ng magulang sa mga anak ay hindi lagi pinapalo at hindi lagi pinapagalitan. Ha? Are, Mujahid. Diba? Kasi dapat may oras na kaibigan mo siya, dapat may oras na halikan mo siya, wata, ito ang gawin mo, ito ang maganda. Huwag yung laging sinisigawan at pinapagalitan. At yan, saksi ang Allah. Ya Allah, saksi ka dito sa mga anak ko. Wallahi, yan ang gusto ko sa inyo. Nakitungo ko sa inyo hanggat ano yung kaya ko na gawin ko na pagdisiplina sa anak bilang isang magulang. Pero sa totoo lang, wallahi, napakahirap talaga magdisiplina sa anak. Mahirap. Kasi hindi mo anong gagawin mo sa anak mo eh. Papaluin mo. Pag napalo mo, masasaktan naman ang puso mo. Ganun yun. Oo, totoo yan. Nakaka-relate kayo na mga magulang. Innal insana lakanud. Katotohanan tayo na tao. Pag hindi tayo pinagalitan, pag hindi tayo binigyan ng warning, hala, sige, gagawin ang gusto niya. Pero, subhanallah, ang Islam napakaganda dahil may batas na dapat nating sundin. Sabi dito, lakanud, wa innahu ala dhalika la shahid. Katotohanan, mismo siya, ang tao na ito na tinutukoy natin na sarili natin, dhalika la shahid, siya ang nakakasaksi at siya ang may buong batid. Alam niya ang sarili niya. Tama? Tama? Mujahid, did you get the point? Did you understand what I say? I said, nobody knows of your personality except yourself. Am I right? Mismong Allah nagsabi, balil insanu ala nafsihi basira sa Quran. Katotohanan ng tao, siya mismo ang tunay na nakakaalam sa sarili niya. Di ba? Alam natin ang sarili natin. Minsan, sabihin mo sa kanya, oh bro, kumusta ka na? Sasabihin niya, wallahi akhi, ang laki ng problema ko. Bakit? Guilty ako sa nagawa ko, napagalitan ko yung nakapaglibak ako. Wallahi, yun, alam mo sarili mo eh. Alam mo yung ginawa mo ng kasalanan. Alam mo na kuripot ka. Alam mo na masama ka. Alam mo na siloso ka. Alam mo na mainggit ka. Mainggitin ka. May mga sakit ang puso mo. Alam mo na masama ka. At alam mo rin na ikaw ay mabuti. Kaya dapat ang tao i-balance niya. You know, sometimes we have to examine ourselves eh. Isulat mo anong mga kabutihan mo, ano yung mga kasamaan mo. Ano yung mga nagawa mong araw na ito na mabuti para sa Allah at ayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sinasabing evaluation of ourselves. Di ba? You have to be aware of yourself. Ang sabi ni Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Meaning, timbangin ninyo ang inyong sarili bago kayo ay titimbangin sa araw ng paghukom. Matter of discipline. Katotohanan, ang tao, siya ang tunay na nakakabatid at nakakaalam sa sarili niya. At wala ng ibang nakakaalam. Sinabi dito ng Allah, wa innahu lihubbil khairi la shadid. Allahu Akbar. Subhanallah, tignan nyo ang pahintulot ng Allah. Tignan nyo ang sinasabi niya patungkol sa atin. Para gumising tayo ng katotohanan. Magtauba sa Allah. Maging malapitin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil isipin nyo, dito sinabi ng Allah na sinaksihan niya mismo, wa innahu lihubbil khairi la shadid. Ang tao, katotohanan siya, gusto niya al-khair, ang mga mabuti, na shadid, na gustong-gusto niya ang mga mabuti na ito na la shadid sa sobrang pagmamahal niya. Ayon sa mga pantas, tafsir nila dito la shadid, ang tao gustong-gusto niya ng pera. Anong? Tama, mali?
Sino sa inyo ang hindi niya gusto ng pera? Taas ang kamay. Walang nagtaas. Ibig sabihin, nakaugat na sa puso't isipan natin, bata ka pa lamang, mahilig ka na ng pera. Hindi niyo naalala nung mga maliit kayo? Bigyan lang kayo ng 5 pesos, 10 pesos, o may magbigay sa inyo sa mga tita ninyo, kamag-anak, 100. Bata ka pa, parang hindi ka pa marunong bumili. Gusto mo. Nakatago yan. Tapos ikaw, Marjana, minsan binibigay mo kay umiya mo, marunong ka maghawak ng pera. Ha, di ba? Gusto mo nakakapag-ipon, meron kang alkansya. Yung iba dyan, pag may pera, hindi niya ilalagay sa alkansya. Anong gagawin niya? Kailangan, ano pa, bakit nandiyan ang pera kung hindi mo ubusin? Kailangan ibili, anong makita niya? Yung mata niya, busaw yung mata. Singa ka mo, Jade. Alam mo ang sarili mo. Magkakaiba kayo ng magka-personalidad ng mga magkakapatid. Astaghfirullah, Allahu Akbar. Tamo? Wa innal insana wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Alam mo, ang Allah, binigyan tayo ng lahat na gusto natin na doon tayo susubukan. Mahal ng tao ang kanyang mga asawa. Sinusubukan tayo ng Allah sa ating mga asawa. Mahal ng tao ang kanyang mga anak. Susubukan ka ng Allah sa iyong mga anak. Mahal ng tao ang pera, kapangyarihan, lahat ng mga palamuti dito sa mundo na ipinagkaloob sa'yo. Susubukan ka doon ng Allah. Saan mo yun gagamitin? Ano ba? Mangingibabaw ang kagustuhan ng Allah na ayon ng sinabi niya itong sundin mo, o mangingibabaw ang kagustuhan ng sarili mo? Doon maglalaban. Ang pera. For example, kayo, pag may pera na nandyan, 500 reals, makita ninyo. Walang nakakita sa inyo. Ano, pupulutin nyo na lang? Ha? Sige na, I have to examine. Kayo. O di ba magkakaroon ka ng awareness? Uy, pag kinuha ko to, magkakasala ko, hindi sa akin ito. Dapat ibigay ko ito sa sinong nagmamayari. O kung napulot mo sa isang hotel, kukunin mo, ibibigay mo doon sa labi, sa receptionist. Sa Magka, kung nandun ka sa Magka, anuman ang mapulot, makita mo, passport, pera, alahas, ibigay ito doon sa guard para sila ang magtipon at maibigay doon sa sinuuling na doon ka susubukan eh. So tayo, minsan, alam natin na itong pera na ito, maski ito ay haram, maging riba, lalo na po yung mga nagpa-5-6 dyan. Lalo na yung mga nagpapautang na may pangdagdag. Lalo na yung mga magnanakaw na kurap sa gobyerno, kinakain nila yung pagyamang bayan. Bro, kapatid, sister, saan kayo kukuha ng pambayad ninyo sa araw ng paghukom? Wallahi, dito sa mundo, sige lang, nagpaparaya tayo, pero ang problema, saan ka kukuha ng ibabayad mo sa tao na nalinlang mo, nakuha mo yung yaman niya, yung karapatan niya, hanggat namatay kayo, hindi ka nakapagsorry sa kanya, ano nang mangyayari sa'yo sa araw ng paghukom? Diba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Tignan nyo, ang sabi ng Allah dito, katotohanan, ang tao sa kanyang Panginoon, siya ay makasalanan. Marupok, mahina, at sinusunod ang sarili niya. Kung hindi mo pagalitan, hindi siya gagalaw. Kung hindi mo siya bigyan ng warning, hindi siya kikibo. At pagkatapos ay swail at maliit lang siya magpasalamat sa Allah. Hindi siya lagi nagpapasalamat sa Allah. Katotohanan, ang tao, batid niya ang sarili niya. Siya ang tunay na nakakaalam dito. Wa inna lihubbil khairi lasyadid. At ang tao, katotohanan, yuhibbunal mala hubban jamma. Mahal na mahal niya ang pera. Kaya ang pagmamahal sa pera, limitado lang. Ang pera, ang pagmamahal, mga anak, sa pera, hindi ikaw yung dapat sobrahin mo ang pagmamahal mo sa pera, dahil minsan ang pera ikokontrol ka niya. Nagiging Panginoon mo na ang pera. Pag kinontrol ka niya ang pera mo, ikaw ang kawawa. Lugi ka. Dahil yung pera mo na dapat ibigay sa mga hirap, kinontrol ka ng pera mo, hindi mo maibigay dahil kuripot ka. Ibigay mo na zaka, hindi mo maibigay, paparusahan ka sa araw ng paghukom sa libingan mo dahil hindi mo ibinibigay ang karapatan ng pera mo na zaka para sa Allah at para sa mga mahihirap. Tignan mo yun. At ang pera, kayamanan, ikaw ang tahrisuhu. Ikaw yung nag-aalaga. Ikaw ang nagpo-protect.
Kaya mas okay yung kaalaman. Kasi ang kaalaman, pag nagkaroon ka ng kaalaman, ang kaalaman, poprotektahan ka niya. Di ba? Alam mong gagawin mo, alam mo yung dapat yung pera, hindi. Ikaw ang magpoprotekta sa pera, at pag marami ka pang pera, nagiging kuripot ka pa, maski gusto mo bili na isang bagay, hindi mo mabili-bili, dahil sabi mo sayang. Hanggat namatay ka na, yung pera mo nawala. O di kaya ninakaw, o di kaya nasunog. Maraming ganyan, nagtitipon lahat, bigla isang araw, hindi niya alam saan napunta. Nanakaw, naitulong, nasunog. Yan, very clear, yung nangyari sa atin sa Marawi. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, hindi ba nila alam, sabi ng Allah, doon pag sila na ay nagising sa kanilang mga libingan? Allahu Akbar. Pag ang tao nagising na sa kanilang mga libingan, o sila ay bu'thira ma fil qubur, pag sila ay dumating na ang araw ng paghukom, dahil sa pagiging pabaya nila, ano na ang mangyayari? Ay sa kubur, doon sila ay lilitisin sila doon sa kanilang kubur. Nasabi nila, namatay na pala kami. Anong nangyari sa amin sa mundo? Wala kaming nagawang kabutihan para pagsamba sa Allah. Sabi ng Allah, wahusila ma fis sudur, at ilalabas kung ano ang nandirito sa mga pusong ito. Magsasaksi ang Allah kung ano ang nasa puso. Walang nakakaalam sa puso maliban sa Allah. Ang sekreto mo, nakakaalam ang Allah. Kaya itong puso na ito, dapat lagi itong malinis, dalisay na lahat ng mabuting gagawin mo para sa Allah. Dahil wala kang pwedeng itago dito. Lahat ng alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pwede mong, ano ang nandito. Minsan, gumawa ka ng kabutihan. Ito ba ay para sa Allah? Alam niya yun. Minsan, gumawa ka ng kabutihan. Ito ba ay para malaman ng tao? Pakinig sa tao? Alam yun ng Allah. Minsan, nagmahal ka sa mali, alam yun ng Allah. Minsan, nagmahal ka ng totoo, totoo ba yun? Wala kang sikreto na hindi alam ng Allah. Kaya bagat sinabi niya dito, Inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir. Wallahi, napakaganda ng aya na ito. Inna rabbahum, katotohanan, ang kanilang Panginoon, ang kanilang tagapaglikha, ang kanilang tagatustos, ang kanilang sandigan na siya yung may alam ng lahat sa kanyang mga nilikha. Bihim, rabbahum bihim yawma idin, sa araw ng paghukom, lakhabir. Al-khabir wal-alim. Bakit hindi niya sinabi dito na alim? Katotohanan sa araw ng paghukom, ang inyong Panginoon, siya ang tunay na nakakaalam sa kanila. Al-khabir. Itong alim, maalam, maraming kaalaman. Alam niya, batid niya. Ang Allah ay alim, pero siya din ay khabir. Bakit niya binanggit dito na khabir? Dahil ang ibig sabihin ng khabir, dakik. Yung pinakamaliit na katiting na 0% or 1% to 100%, alam yun ng Allah. Nakita niya, batid niya, narinig niya, alam niya kung ano ang nagawa ng mata. Halimbawa, yung mata mo. Yung mata mo na nakatingin ka ng masama na walang nakakita sa'yo, ikaw lang. Pero alam yun ng Allah kung saan mo itiningin yung mata mo. Yung kamay mo na inahawak mo sa bagay, na nahawakan mo lang tapos sabi mo wala naman nakakita. Alam yun ng Allah, lakhabir. Ang tainga mo, mata mo, minsan nakakakita ka ng masama, haram na ipinagbawal, pero hindi mo alam, ang Allah ay nakatingin siya sa iyo. Wallahi mga kapatid, ito po napakalaking pagsubok natin ngayon sa ating kapanahunan ay patungkol sa social media. Maghanap tayo ng mga lectures, Islamic lectures nandyan, pero naghahalo, minsan makikita mo rin dyan, ang pinaghalo ng mga haram. Ya Allah, bantayan po natin ang ating mga anak. Sarili natin, paglabanan natin ito dahil naglalaban dito ang kabutihan at saka masama. Gamitin natin, alhamdulillah, yung mga mata natin, yung ating mga tenga sa pakikinig ng lectures ng Islam, ng ating mga kapatiran sa YouTube at saka sa Facebook. Kayo po na nandiyan, na nanonood sa iba't ibang lupalop ng mundo, pagbiyayaan kayo ng Allah, patawarin tayo sa ating kasalanan at tanggapin tayo sa ating paraiso. Allahumma amin. Yan yung nagsabi na si Ali na ito daw ay naipadala sa Madina. Yung nagsabi naman na ito daw ay sa Magka is because Anong ibig sabihin ng Di ba nakuha natin, general, sa last na ano natin is yung kung ano yung aya na naipadala sa isang tao, hindi ibig sabihin doon lang sa kanya. Tama? Ibig sabihin ay pwedeng ito magamit sa kahit sino.
Did you get the point? Ang punto doon, sabi ng mga mufassir sa Quran, al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ang aral na makukuha ay doon sa general kung bakit yun ipinadala ang aya na yun, hindi dahil doon sa bakit na ipadala yun ay dahil doon lang sa pangyayaring yun. To make it clear, halimbawa, sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may dumating sa kanya na isang tao na sinabi niya, usugo ng Allah, may isang tao na ninakaw niya ang aking yung ginagamit niya na pangkulob dito sa kanyang ulo, sa kanyang sandata. Mahal na mahal yun ng mga Arabo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, saan siya? Kunin siya at putulin ang kanyang kamay. Ngayon, ipinadating sa kanya, sugo ng Allah, ito yung nagnakaw. Sabi ng propeta, sige, iano sa kanya ang kanyang kamay. Anong sinabi ng tao? Propeta ng Allah, hindi ang hangad ko na maputol ang kamay niya, pero ang hangad ko lang ay ibigay ko na lang sa kanya na sadaka. Anong sinabi ng propeta? Anong sinabi dito ng mga tao? Ibig sabihin ay, hindi yung naipadal. Dumating yung aya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ang sino yung mga magnanakaw na kababaihan ng mga lalaki, putulin ang kanilang mga kamay. So hindi na ipadala yung aya na yun dahil doon lang. Ibig sabihin hanggang ngayon pwedeng magamit. Yun yung ibig sabihin ng kaida na al-ibratu bi umum al-lafz la bi khususis sabab. Meaning kung ano yung lesson doon gagamitin in general, hindi dahil doon lang sa. Very good, Marjana, you got the point, very deep. Jahid, nakatingin ka lang. Ano, naintindihan mo? Ha? So, did you learn something from the very beautiful, isa to, wal adiyat, di ba? Ngayon, anong koneksyon doon, ito ngayon ang gusto ko. Okay? Kasi nag-adan na. Ha? Mag-pray na tayo, mapuputol na naman tayo mga kapatid. Ano ang koneksyon doon sa al-adiyat al-daba? Tigdig. Ibig sabihin, ang mabilis ng mga takbo, ng mga matuli, ng mga kabayo. Tapos nasabi niya dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa innal insana li rabbihi lakanud. Anong koneksyon niya? Sinabi dito ng Allah patungkol sa bilis ng takbo, matuli ng kabayo, yung south niya, ha? 'Di ba? Yung naririnig mo, yung bilis nila, tapos yung pagparating nila doon sa Makkah, tapos kasama si Ali at saka yung mga kasamahan nila, at yung balita na yun hindi totoo. Tapos bigla niyang sinabi dito na wa innal insana li rabbihi lakanud. Katotohanan ng tao sa kanya Panginoon ay siya ay kuripot, makasalanan, hindi nagpapasalamat sa Allah, tapos hindi makontento, sakim. Anong connection niya ngayon? Bakit nagkaugnay yun? Di ba, Mujahid, yan sinabi mo? What is the connection? What is the connection? Okay, very good, Marwa. Okay, what is the connection? Allahu Akbar. Bago tayo magtapos, anong connection? Teka lang, bago tayo magtapos ano nga ba ang insan? Ang insan, yung tao. Ginamit dito ng Allah, insan. Sinabi rin ng Allah sa Surah An-Nisa, verse 27, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ito yung mga karakter ng tao. Ito tayo Yung ano ba 'to yung tawag doon, yung katangian. Katotohanan, ang tao siya ay mahina. 'Di ba? Mahina tayo. Maski gaano ka kalakas, minsan nanghihina ka. Maski gaano maski gaano kalaki, minsan ang iyong pananampalataya, minsan nanghihina ka, nagkakasala ka. Sabi ni ng Allah sa Suratul Ibrahim, innal insana lakafur. Innal insana ladalumun kafur. Katotohanan, ang tao, siya ay kafur. Kafir sa Allah. Ibig sabihin, hindi kumikilala sa kanyang Panginoon. Ilang mga tao nagkafir na hindi kumikilala sa Allah? Mapanli lang, di ba? Sinabi din ng Allah sa Suratul Isra, wa kana al-insanu ajula. Sifat ng tao, ang tao, siya ay lagi nagmamadali, hindi makapag-antay. Di ba? Yan, katangian natin yan. Al-insanu ajula. Tapos sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Inubsari madagla pawalo. Sunjwalay mitiron, innal insana wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Sa Suratul Kahf, katotohanan, ang tao madali at mahilig siya at marami siyang yung pilosopo. Sabihin mo sa kanya, nagre-reason pa. Ikaw yun, ikaw, Mujahid. Sabi niyo miya mo, itong gawin mo,
tama na yung sinabi ng magulang mo, magre-reason ka pa. Kasi tao pala tayo. Ganun. Ang tao laging nagre-reason, laging sumasambat, laging sumasagot, pilosopo. At gusto niya naging nakikipagdebate. Kulikal insanu min ajal, at ang tao ay nilika namin na siya ay mabilis. Walakad khalaqnal insana min salalatin min tin. Nilika namin ang tao na siya ay galing sa tin na may pinaghalong tubig at saka lupa. Sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Tignan mo, ang tao pagbinigyan ng Allah ng maraming biyaya, ng mga maraming bagay na gusto niya, sasabihin niya, Alhamdulillah, ang aking Panginoon, mapagbigay, maawain, mahal niya ako. At pag naman siya ay sinubukan namin, sabi ng Allah, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا. At pag sinubukan namin ng pahirap, kumunti ang kanyang negosyo, nawala ng mga pera, negosyo niya, ang sasabihin niya, ang aking Panginoon ay pinabayaan niya ako, o hindi siya magpapasalamat sa Allah, o nagrereklamo siya. Subhanallah mga kapatid, lahat ito ay patungkol sa ating sarili. At dahil po oras na para tayo ay maghiwa-hiwalay, adan na po, maraming salamat sa inyong panonood, biyayaan tayo ng Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Salamu